Welcome back mga kababayan sa Tagalog Crime Stories kung saan ibinabahagi ko ang aking obsession sa true crimes at isinasalaysay ko ito sa Tagalog. Kung gusto mo ang mga ganitong contents, make sure to subscribe at turn on all the notifications para lagi kang updated sa mga bago kong videos. Kung gusto mo naman na suportahan ang aking channel sa ibang paraan, you may do so by checking these options. Si Gina Lima ay nilarawan na ang tipo ng babae na puno ng pangarap sa buhay. Ito ay soft-spoken, gentle, mabait at ang mga kaibigan nito ay sinabi na ang 23 taong gulang ay isa sa pinakamabait nilang tao na nakilala. Si Gina ay isang content creator. Sa totoo nga ay meron ito mahigit na 1 milyong followers sa TikTok, 410,000 sa Facebook at 180,000 naman sa Instagram. Doon ay makikita ang masaya at marangyang nitong pamumuhay. Ngunit ayon sa ulat, ang buhay nito sa Quezon City ay ibang-iba sa simple at tahimik nitong pamumuhay na nakagisnan sa Mindanao. Base sa ulat, si Gina ay isinilang noong January 27, 2002 sa bayan ng Bayuga na matatagpuan sa Agusan del Sur. Ito ay bunso sa 4 na magkakapatid at meron siyang 2 kapatid na babae at 1 kapatid na lalaki. Ang mga ito ay close sa isa't isa pero kahit payak ang pamumuhay nila sa kanilang bayan, alam ni Gina na mas gusto niya ang makarating sa Maynila at tuparin ang kanyang mga pangarap kahit malayo pa ito sa kanyang mga kapamilya. Bata pa lamang si Gina ay marami na ang nakakapansin sa maganda at maamo nitong mukha. Kaya hindi na nakakagulat na noong ito ay nasa high school ay kinuha siya bilang majorette ng ipagdiwang na kanilang eskwelahan ang 23rd Foundation ng mga ito. Nang makagraduate ay pinagpatuloy nito ang pag-aaral sa STI College na makikita sa Santa Mesa. Nagbabalik-balik siya sa kanilang probinsya at Maynila hanggang magdesisyon ito na permanente ng manirahan sa syudad ng Quezon. Gamit ang maganda nitong kaanyuan, ginawa ni Gina ang lahat para makapasok sa entertainment industry. Bagamat mas kilala ito ng publiko bilang Viv Max artist na madalas nakafocus sa mga sexy roles, si Gina ay nagawa namang makasama sa isang pelikula. Kung ito ay hindi nakukuha o nabibigyan ng role, si Gina ay makikita naman sa studio bilang isang freelance model. Kung maganda ang offer sa social media ng modelo ay mapapansin mo rin na nagpo-promote ito ng ilang mga produkto. At para mapanatili ang work-life balance sa kanyang buhay, si Gina ay sinisigurado na siya ay nakakabiyahe sa iba't ibang lugar para naman ma-enjoy nito ang mga bagay na pinaghirapan niya. Sa mga larawan at videos nito ay makikita rin na katulad lamang si Gina ng ibang tao na kayang magliwaliw, mapaibang bansa o Pilipinas man. Madalas itong makita na nasa loob ng nightclub, gym, mga late night gatherings kasama ang kanyang mga kaibigan na madalas ay nanguuwi sa inuman at walang hanggang kasiyahan. Isa sa mga Instagram story highlights nito ay binahagi ni Gina ang Singapore trip niya kung saan pinuntahan niya ang iba't ibang attractions tulad ng Universal Studios, Sentosa at ang iconic na Merlion. Para sa lahat ng mga kaibigan ng modelo, si Gina ay ang tipo ng tao na determinado na magkaroon ng maginhawang buhay at mabigyan at masuportahan ang kanyang pamilya sa probinsya. Ngunit noong buwan ng Setyembre, ibinahagi ng isa nitong kapatid na bagamat siya ay masaya sa tagumpay na nararanasan nito, hindi niya maiwasan na malungkot sapagkat ito lamang ang nag-iisa niyang kapatid na hindi nila kasama sa bayugan. Madalas nitong ipagmalaki ang narating na kanyang bunsong kapatid tulad ng pagkakaroon nito ng sariling kondo, ipon na pera at 2 sasakyan. Kaya kalaunan ay nagdesisyon na rin siyang sundan ang yapak nito bilang isang content creator. Ngunit nitong buwan lamang, sa halip na tungkol sa buhay niya o sa pagiging influencer ang i-post nito, nagulat ang lahat dahil kamakailan lamang noong November 16 ay nag-post ito na sana ay panaginip lamang ang lahat dahil napakasakit ng nangyari. Kasunod niyan ay ang pagkumpirma nito na ang kanyang bunsong kapatid na si Gina ay pumanaw na. Ang mga tao ay nagulat sapagkat napakabata pa nito at puno ng pangarap. Sa dami nitong followers ay marami ang nagtaka kung ano ang kinamatay nito.
Ang Facebook page ni Gina ay napuno ng napakaraming mensahe ng pakikiramay. Pero mas naging trending ang nangyari sa modelo nang ang isa nitong kaibigan na si Kevin Tan ay sinabi sa kanyang Instagram account na may foul play na nangyari. Sa mismong post nito ay malinaw na inakusahan ni Tan ang lalaki na nagngangalang Ivan na pumatay sa kanyang kaibigan na si Gina. Bagamat wala pang inilalabas na impormasyon ang mga otoridad sa rason ng pagkamatay nito, naging sunod-sunod ang pagbibigay ng update ni Tan. At isa dito ay ang pagsasabi na sinasaktan ni Ivan ang modelo na naging rason ng kamatayan nito. Kahit ang kapatid mismo ng modelo ay nag-post rin tungkol sa paghingi nito ng hustisya. Ang post ni Tan ay mabilis na kumalat at ang hashtag Justice for Gina ay nag-trending sa bansa. Kaya ang mga ganitong post na pinapaalalahanan ang mga kababaihan na mag-ingat sa mga taong sinasamahan o nakakarelasyon nila sapagkat baka paglamayan rin sila katulad ng nangyari kay Gina. Ang ilan ay nagbigay pa ng payo na kung sila ay makaranas ng pananakit, mapapisikal o emosyonal pa yan, ay wag na wag silang magdalawang isip na iwanan ang mga nangaabuso. Dahil sa mga ganyang post, ang mga tao ay mabilis na binatikos ang inaakusahang lalaki na pumatay kay Gina. Halos karamihan ng tao ay hindi pamilyar kay Ivan. Ngunit ayon sa ulat, ito ay 24 na taong gulang lamang. Ito ay nag-aral sa Far Eastern University at katulad ni Gina, ito ay isa ring freelance model. Noong August 2024, isa ito sa mga modelong kasama sa casting call ng Bench Body of Work at isa siya sa mga contestants na nagsuot ng itim na bench boxer briefs na tinernuhan ng black sneakers. Tulad ni Gina, kung ito ay hindi abala sa kanyang modeling gig, si Ivan ay laging nasa gym at makukonsidera mo itong gym buff. Mapapansin rin sa profile nito na ang binata ay mahilig sa mga sasakyan. Sa panlabas ay mukha talagang merong maayos na buhay si Ivan. Ngunit dahil sa direkta siyang inakusahan ni Tan na suspect sa pagkamatay ni Gina, ang ibang mga tao ay hinalungkat ang internet para may makuhang baho tungkol dito. At nakita nila ang post ng isang ex-user noong November 1, 2023 kung saan si Ivan ay tila nasa isang kulungan at ito ay may caption na all caps lock ng salitang ongoing na nangangahulugan na may kinakaharap itong kaso. Ang Reddit user din na ito ay sinabi na kapitbahay nila si Ivan at ito ay di umano talagang may pagkamayabang dahil ang tatay nito ay isang kagawad. Si Ivan ay di umanong nakapatay at nakasagasa na ng isang beses. Ngunit ayon naman sa article na ito na isinulat ng reporter na si Francis Bravo na wala namang kaso si Ivan na makikita sa public record. Ngunit sa halip na timbangin ang mga impormasyon na naglalabasan o intayin ang mismong press briefing ng mga otoridad, ang mga tao sa iba't ibang social media platforms ay hindi tumigil na batikusin ito sapagkat sa isip nila ay nagkasala na talaga si Ivan. Isang video pa ang kumalat kung saan mapapansin na sa loob ng isang kotse ay may komosyon na nangyayari. Kalaunan na bunyag na kinuyog na pala ng ilang mga kaibigan ni Gina si Ivan. Dahil sa laki ng issue tungkol sa nangyari, ang kapatid ng modelo ay nakiusap na rin sa ibang tao na huwag magpakalat ng impormasyon hanggat hindi pa tapos ang resulta ng autopsy o investigasyon. Ngunit kahit anong pagpo-post ang gawin nito ay wala namang nangyari sapagkat mas nag-trending ang topic na si Gina ay namatay dahil sa pambubugbog. Nang mapick up ng national TV news outlet ang issue na ito, karamihan sa mga tao sa social media ay binansagan na si Ivan ay ang suspect at karapat dapat lamang ditong mabulok sa kulungan dahil sa ginawa nitong pambubugbog kay Gina. Kaya para masagot ang ilang mga katanungan, si QCPD-CIDU Chief Edison Wanaw ay ibinahagi sa publiko na noong November 16 ay nakita na lamang ito ni Ivan na hindi na humihinga. Sa tulong ng ama nito ay mabilis nilang itinakbo sa ospital ang modelo. Pero ang mga doktor ay idineklara itong dead on arrival. Sa kanilang inisyal na investigasyon, sinabi ng chief na merong mga pasasahita si Gina. Pero wala silang nakitang sinyales na ito ay sinakal o ibang mga pasa sa ibang parte ng katawan nito na magiging sanhi ng agaran nitong kamatayan. Sa pagsisiyasat ng eksperto sa kanilang opisina, ang 23 taong gulang na modelo ay namatay dahil sa cardiorespiratory distress.
Sa madaling salita, si Gina ay namatay dahil sa natural cause. Nangyayari yan dahil ang puso at baga ay nagkakaroon ng problema na gawin ang kani-kanilang tungkulin. Kaya ang taong nakakaranas ng cardiorespiratory distress ay makakaramdam ng paninikip ng dibdib, mahihirapan din itong makahinga. Kung hindi ka agad maagapan, ang isang tao ay maaaring magkaroon ng pneumonia, atakihin sa puso, magkaroon ng problema sa utak, ma-stroke at ang ilan ay baka mamatay ng tuluyan. Sinabi rin ng hepe na para makasigurado na wala ngang foul play na nangyari, ay ipinadala nila ang bangkay ni Gina sa Camp Crame para masuri ng PNP medical examiner. Sa interview ay binahagi rin nito na kaagad nilang siniyasat ang kondo kung saan nakitang patay ang modelo. Ngunit wala silang nakitang senyales na may nangyaring komosyon sa pagitan ni Ivan at Gina. Pero napansin nila na may mga tableta sa loob ng silid at ilang mga drug paraphernalia. Kaya bukod sa autopsy sa bangkay ng modelo ay hinihintay rin nila ang toxicology report dahil baka may droga sa sistema nito. Pagkatapos ng interview niyan, doon pa lamang nalaman ng mga tao na si Ivan pala ay ang dating nobyo at karelasyon ng modelo. Nang pumutok ang balita tungkol sa pagkamatay ni Gina mula Mindanao ay mabilis na bumiyahe ang dalawa nitong kapatid na babae patungo sa Quezon City. Halos kasabay nilang dumating ang ama ni Ivan sa police station para magbigay ng kani-kanilang mga salaysay. Kahit uhaw na uhaw sa impormasyon ng mga reporters, ni isa sa mga ito ay hindi nagpaunlak ng interview. Ngunit ayon sa hepe ng himpilan, walang nabanggit ang mga kapatid ni Gina na ito ay minsang sinakta ni Ivan. Sinabi rin niya na confident ang ama ni Ivan na malilinis rin ang pangalan ng kanyang anak. Sa bawat interview ay sinabi ng CIDU chief na hanggat hindi lumalabas ang resulta ng full autopsy at toxicology report ay hindi nila itinuturing na suspect si Ivan. Pero katulad ng inaasahan, kahit ano pa atang sabihin o sinong magsalita at magpaliwanag ng sitwasyon, ang mga tao sa social media ay closed-minded at desidido na talaga na ang suspect sa nangyari ay si Ivan mismo. Hindi tumigil ang pagpo-post at pag-share ng mga ito ng mga larawan ni Gina na may caption na Justice for Gina. Sa tindi ng pumubatikos na natatanggap ni Ivan, napansin ng mga tao na nag-deactivate ang modelo ng kanyang mga social media accounts. Ang pamilya, lalo na ang ama nito ay sinabi naman sa mga ulat na naninindigan si Ivan na wala talaga itong kinalaman sa nangyari. Sinabi rin nito na meron silang video ng mga taong nambugbog dito sa loob ng sasakyan at nangako silang papanagutin ang mga nanakit sa kanyang anak. Sa laki at tindi ng issue, ang ilan sa malalapit na kaibigan ni Gina ay nakiusap na rin sa publiko na sana ay wag nang dumagdag sa issue at maghintay na lamang sa resulta ng autopsy. Mahigit kumulang 48 oras pagkatapos mamatay ni Gina, nagulat ang mga tao na nag-reactivate ng kanyang Facebook account si Ivan. Ito ay nag-post ng ilang videos at sa caption ay sinasabi nito kung gaano niya kamahal at hindi niya kayang mabuhay na wala si Gina. Pero ang ilang nakabasa ay naalarma sapagkat sinabi nito na wala nang makakapigil sa kanilang pagmamahalan sapagkat siya ay susunod na sa pinuntahan nito. At para mapatunayan na hindi siya nagsisinungaling sa mga otoridad, ibinahagi ni Ivan ang video na ito nakuha sa loob ng kanilang bahay. Katulad ng impormasyon na sinabi nito sa kanyang sinumpang salaysay, alas 8 ng umaga ay makikita ang pagdating ni Gina sa kanilang bahay. Pero bago yan, ayon kay Ivan noong November 15, ay nag-inuman silang dalawa sa kondo ng modelo. Nang sila ay makarating sa kanyang bahay noong November 16, ay natulog na sila ng alas 12 ng tanghali. Pero nang magising siya ng alas 8 ng gabi, doon ay niya napansin na hindi na tumutugon si Gina. Mabilis niyang tinawag ang kanyang ama na tumulong naman sa pagdala dito sa Quezon City General Hospital. Ang kalmot na nakita ng mga pulis sa mukha nito ay mula pala sa komosyon na naganap nang magpang-abot si Ivan at mga kaibigan ni Gina sa labas ng ospital. Pero ang pananakot na sasampahan nila ng kaso ang mga bumugbog kay Ivan ay hindi naman tumalab sa mga ito. Sa halip ay ginamit nila ang social media para mas lalo pang idiin na guilty talaga si Ivan. Kaya hindi natigil ang pambabash dito. Nang i-post ni Ivan ang video na ito sa social media,
May ilan ang naniwala na baka totoo ngang namatay si Gina dahil sa cardiorespiratory distress dahil napansin nila na nahihirapan na itong makahinga pagkatapos nitong hawakan ang mukha ni Ivan. May ilan naman na naghinala na habang ang mga ito ay umiinom ng alak, ay isinabay din ng dalawa ang paggamit ng droga na lalong nagpalala sa sitwasyon. Mas lalo silang nakumbinsi na baka ang ipinagbabawal na droga talaga ang main factor kung bakit bumigay ang puso at baga nito. Dahil sa post ni Ivan ay mapapansin na gumagamit pala si Gina ng nebulizer na alam naman ang lahat na isang medical device na nakakatulong sa mga tao na makahinga ng maayos. Ang taong tulad nito ay nagsabi na maaaring si Gina ay natake ng asthma. Pero kaagad namang na-debunk ang teorya niyan nang ang taong ito na nagpakilalang doktor ay nag-reply. Ayon dito, kung meron ng asthma ang modelo ay hindi agad-agad magsasara ang daluyan ng hangin sa katawan nito. Sa madaling salita ay hindi kaagad mamamatay. Bagamat pending pa ang toxicology report na magsasabi kung may droga ba talaga sa sistema nito, ay kumbinsido na ang ilang mga tao na kung pinagsabay ni Gina ang pag-inom ng alak at paggamit ng droga noong November 15 ay baka hindi na yun kinaya ng katawan nito. Mas lalong naging solido ang teorya nilang yan dahil 3 araw pagkatapos mamatay ni Gina, sa dokumentong ito ay nilinaw ng medical legal examiner na ang pasa na nakita sa hita nito ay hindi rason kung bakit ito namatay. Sa madaling salita, ito ay hindi namatay sa pambubugbog. Taliwas sa mga kumakalat na impormasyon sa social media. Bagamat tila isang tagumpay ang impormasyon na yan sa kampo ni Ivan, ay hindi naman sila nakaramdam ng kasiyahan dahil noong parehong araw na inirelease ang nasabing dokumento ay kumalat naman ang balita na ang 24 na taong gulang ni si Ivan ay patay na rin. Mahal kita, hindi kita nayakap pero kung pinampatay ka saka kita nayakap. Hindi ko na ipadama sa iyo yakap na yun. Ayon sa ulat, ilang oras pagkatapos nitong i-reactivate ang Facebook account at ibahagi sa mga tao ang ilan nilang sweet moments ni Gina, ay kinuha nito ang sarili niyang buhay. Base sa interview sa mga kaanak nito, kahit alam nilang ito ay inosente, ang modelo ay hindi kinaya ang pagkawala ni Gina. Nakadagdag at mas lumala ang pagdadalamhati nito dahil sa paninis sa kanya ng mga tao sa social media. Tignan namin na isa sa mga naging sanhi ng kamatayan ng pamangkin ko, yung kanyang pagkamatay, dahil sa sobrang dami na nag-judge sa kanya sa social media. Hindi ko alam kung saan nila kinuha ang kanilang mga impormasyon. Sana maging lesson to sa lahat. Maging lesson to sa lahat na hindi kayo dapat nag-judge. Inaalam nyo muna ang istorya. Nang kumalat ang balitang yan, ang mga tao ay nagulat at ang dating hashtag Justice for Gina ay napalitan ng hashtag Till Death Do Us Part na paglalarawan nila sa love story na ni Gina at Ivan. Kung anong bilis rin ang pamabatikos kay Ivan ay siyang bilis rin ng pagbura at pag-edit ng mga mapanirang post tungkol sa kanya. Karamihan ng mga tao ay sinisi ang mga social media users na mabilis maniwala sa chismis. Pero noong araw na napabalitang patay na ang ex-boyfriend ni Gina, ay ibinaling naman ng publiko ang kanilang galit kay Kevin Tan na nabanggit ni Ivan sa mga huli nitong post. Ang taong yan, kung matatandaan mo, ay ang unang nag-post sa Instagram na idiniin at inakusahan si Ivan na pumatay kay Gina. Ipinakita rin ni Ivan ang galos nito sa mukha na resulta ng komosyon na nangyari sa loob ng kotse nang isugod niya sa ospital si Gina. Ngunit bago pa man kuyugi ng mga tao ang comment section ni Tan, ay mabilis nitong i-deactivate ang lahat ng kanyang social media accounts, mula Threads, X hanggang Facebook. Ang lalaking ito nahayagan din ng pamabash kay Ivan dati sa punto na hinamon pa nito ng suntukan ng modelo hanggang sa instant message ay hindi nito tinigilan si Ivan ay hindi rin nakaligtas sa galit ng mga tao. Ang mga kaibigan ng dalawa ay nagluksa at hindi sila makapaniwala sa nangyari. Sa tindi ng emosyon, isa sa mga ito ay nag-post at kinall out si Rosales na ano ang nalalaman nito sa relasyon ni Gina at Ivan kung hindi naman talaga ito parte ng kanilang circle of friends. Sa huli ay tinawag niya itong cloud chaser na tawag sa mga taong mahilig makisawsaw sa mga issue na wala naman silang direktang kinalaman para lamang makakuha ng atensyon.
Ang ilan ay sinabi na hindi na ito natuto sapagkat kung matatandaan mo, si Valentine Rosales ay isa rin sa mga taong binash dati sapagkat isa ito sa mga kaibigan ng flight attendant na si Christine De Serra nang ito ay mamatay. Sa tindi ng backlash, si Rosales ay mabilis na nag-post kung saan makikita na ito ay nasa loob ng isang ospital para sa isang emergency psychiatric evaluation. Nasundan ang post na yan ng isang litrato na may caption na "Be kind". Ngunit napansin ng ilang tao sa post niya na sa halip na akuin ang responsibilidad ay sinisi niya ang ibang mga tao na naging rason kung bakit naging viral ang mga akusasyon ni Tan. Sa huli ay tinangka nitong ibaling ang lahat ng sisi kay Kevin Tan sapagkat ito ang punot dulo ng lahat. As of this recording ay hinihintay pa rin ng mga otoridad ang toxicology at histopathology report mula sa Camp Crame na magsasabi kung ano ba talaga ang ikinamatay ni Gina. Pero kumpiyansa ang mga otoridad na hindi talaga pambubugbog ang rason kung bakit ito namatay dahil ang pasa na nakita sa hita nito ay hindi naman talaga nakakamatay. Kahit mapatunayan man na may droga o na-overdose ang sistema at katawan ng modelo na maaaring rason kung bakit ito namatay, para sa pamilya ni Gina, ang tangi nilang kahilingan ay pangunawa at respeto mula sa mga tao habang sila ay nagdadalamhati. Kung ikaw ay nakinig hanggang sa dulo ng video na ito, maraming salamat sa panonood sa episode na ito. Please consider leaving a comment or i-like ang video na ito. At kung may kaso ka na gusto mong i-cover ko, please let me know. Magandang araw sa'yo, kabayan.